Stories presents Secret Arranged Marriage, written by Eshang. Wala akong pakialam sa kanya kahit naman babae pa siya. Hindi ko naman siya mahal. At wala naman akong kahit na anong nararamdaman para sa kanya, no? Kaya ano naman sa akin ngayon? I don't care. Hiyaw ni Jade na bakas na ang pagkalasing sa kanyang muka. Matinis ang boses nito. Kaya naman napapatakip na lamang sa kanilang mga tainga ang mga kaibigan dahil medyo maingay na sa kanilang mga tainga. Nag-e-emote na naman ito sa kanila na naiirita naman sila pero hinahayaan na lang nila dahil sanay na at ganun din naman sila minsan kapag nag-e-emote. Hindi ko na talaga siya mahal kaya wala akong pakialam sa kanya. Go lang! Paki ko ba? Ani pa ni Jade. Napapailing na lang ang mga kaibigan. Masyadong in denial na akala mo naman mga kahapon tayo pinanganak para hindi natin maintindihan ang point na sinasabi niya. Hay nako Jade, masyado ka na talagang obvious. Hindi mo naman kami mauuto. Ani Afisa. True, para lang siyang ewan na nagdadrama sa atin. Hindi niya daw mahal pero nasasaktan naman minsan. Baliw talaga. Sabi naman ni Ashley. Wala talaga akong pakialam sa kanya, kaya umayo siya. Kapag ako nakahanap ng ibang lalaki at nilandi ko, huyo na lang talaga siya. Kaya wag niya akong susubukan. Sabi ni Jade na nilagok na naman ng isang boteng alak. Sanay na siya sa pag-inom ng alak, kaya pagkatapos niyang maubos ang alak ng isang lagukan lamang ay napahinga siya ng malalim. Nagtataas baba din ang kanyang dibdib. Ang tagal mo nang sinasabi sa amin yan at ilang beses na din. Paulit-ulit ka na lang pero wala namang nangyayari. Hindi mo naman nagagawa dahil ang totoo, hindi mo naman talaga kaya. Ani Afisa, saka siya napairap. Maarte siyang nakaupo ng pangbabae pang D4 habang maarte din na hinahawakan ng bote ng alak na pinapaikot niya ng bahagya sa kanyang kamay. Kakaunti pa lang ang naiinom niya. Kaya hindi pa siya lasing, hindi kagaya ng mga kasama na halos tumba na. Tanging sina Athisa at Ashley na lamang ang maayos pa sa kanila at nakakausap pa ng matino. Pag nagawa ko na to ninyo, huyo na lamang kayo. Isa lang naman may nakita akong ibang babaeng kasama niya. Iya talaga ako magdadalawang isip na umanap ng ibang lalaki. Sa ganda kong to. Tapos gaganon lang ako. Talagang hindi ako papayag, no? Sabi pa ni Jade na pikit na ang mga mata habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Oo nga naman, kaya bakit ka nagsisettle sa less kung pwedeng-pwede namang mahigit pa? Know your worth. Ani Afisa. Hoy, ang gwapo kaya ng asawa mo Jade. Kung akong nasa posisyon mo, hindi ko hahayaan na iwanan niya ako. O kaya naman ay may mahanap siyang iba. Kung ako sa'yo, magpapabuntis ka na lang kaagad. Parang wala na siyang chance na babae. O kaya naman ay maghanap pa ng iba. Saka, huwag ka nga masyado mo pang hinala dyan. Malay mo naman ay kamiting niya lang ang nakakasama niya. Sabi ni Ashley. Kamiting? Talaga? Puta, bakit araw-araw na lang siyang may kasama ha? Tapos na palagi pang dinadala pa sa bahay namin. Ang kapal talaga ng pagmumuka niya. Hiyaw ni Jade. Lawyer ang asawa mo. Kaya normal lang na may makakasama siyang kliyente sa araw-araw. Huwag kang masyadong silosa. Lumalabas na mahal mo talaga siya o may gusto ka sa kanya. Gatong naman ni Ashley. Hindi naman nakapagsalita kaagad si Jade na malalim na ang paghinga. Oo nga pala, lawyer ang asawa mo. Paalala ni Athisa. Hindi naman siguro gagawa ng isang pagkakamali ang asawa mo kung alam niyang may magiging kapalit. Saka, kapag nagloko siya, di sumbong mo sa nakakataas. Ganun lang kadali para matanggal ang lisensya. Simple lang yun. Kung gusto mo talagang mawala sa buhay mo. Hindi yung marami ka pang dahilan. Sabat bigla ni Raisa, nagising na pala kanina pa at nakikinig lang sa kanilang pinag-uusapan. Umupo ito ng upong panlalaki. Bisexual si Raisa at sa kanilang lahat ay ito ang madalas nakakaagaw ng atensyon ng mga kababaihan dahil sa taglay na kagwapuhan at dahil short hair kasi ito. Ang style ng buhok niya at gupit ay panglalaki na talagang bagay na bagay sa kanya. Tapos kung pumorma ay panlalaki din.
Kaya naman marami talagang napagkakamalan na lalaki siya kahit na babae naman talaga. Marami na din ang nagkakagusto na babae sa kanya. Pero kapag nalalaman na babae siya ay nau-off na lamang. Wala namang pakialam si Riza doon dahil ang gusto niya lang naman ay ma-express niya ang talagang sarili niya sa society at mailabas kung ano ba talaga ang pagkataong meron siya. Basta, nararamdaman niya na lang na may iba sa kanyang sarili. Pero part pa din naman siya ng pagiging babae at hindi naman magbabago ang bagay na yon kahit na mag-anyo o kaya naman ay kahit na magsuot pa siya ng panlalaki. Gwapo si Riza. Talagang lalaking lalaki din kung kumilos at pumorma. Tapos may abs pa. Then sa mukha niya ay para talagang lalaki na. Nagustuhan na nga din siya ng mga kaibigan niya. Pero nandidiri na lamang siya na tinatawanan ng mga ito. At hindi siya natutuwa. Kaya kung kuhang-kuha din ng mga kaibigan niya ang inis niya. Mabilis din kasi siyang mapikon kahit na sa simpleng bagay lamang. Gising ka na pala? Tanong ni Ashley at saka siya tumingin kay Riza. Di naman ako natulog. Sumanda lang naman ako sa sofa at naririnig ang pinag-uusapan niyo. Masyado kayo madrama. Saka ikaw, Jade. Sabi niya at saka tumingin kay Jade na namumungay naman ang mga matang tumingin sa kanya. Hinawi ni Riza ang kanyang buhok. Paitaas, saka siya sumandal sa sofa. Nagsindi din siya ng sigarilyo. Aminado siyang hindi siya maayos at matino talagang babae dahil may mga bisyo siya. May mga tattoo din na ang kanyang katawan. Kung talagang wala ka nararamdaman sa asawa mo, mag-file ka na ng divorce. Total naman ay halos 1 taon na lang din naman kayo. Pwede na kayo mag-file. At saka, kung gusto mo talagang makawala sa asawa mo, gagawa ka na agad ng paraan. Hindi yung marami ka pang sinasabi. Sat-sat ka ng sat-sat kaya hindi na kami nagtataka kung bakit pakiramdam namin ay nahulog ka na sa asawa mo. Iba ang kilos mo sa mga lumalabas sa bibig mo. Diretsang sabi ni Riza. Ito din ang prangka sa kanilang magkakaibigan at masakit din ito minsan magsalita. Kaya kapag sa away ay ito ang palagi nilang hinaharap dahil magaling ito makipagsagutan. Talagang iiyak at uuwi ka na lang kung ayaw mong matroma ka pa sa mga lalabas sa bibig ni Riza. Hindi ko siya gusto. Pangit naman siya. Wala akong paki sa kanya. Emote ni Jade sa kangumuso na parang bata. Ulul, hulukoy mo na ang lahat pero wag lang kami. Hindi kami tanga, Jade, para hindi mahalata at maramdaman. Kahit na hindi mo naman sabihin sa amin. Sa akin, alam namin ang totoo. Kaya wala ding purpose ang pagsisinungaling mo. But it's your choice and we respect your decision. Kung ano naman ang desisyon na gagawin mo kasi sa buhay mo, ikaw pa din naman na masusunod. Basta kami, bilang mga kaibigan mo ay nagsasabi lang naman ng mga dapat na kailangan mong gawin na makakatulong sa'yo at sa inyo ng asawa mo. Nasa sayo na yun kung susundin mo. Pero kung saan, keep it yourself. Kung ayaw mong masaktan kapag aamin ka pa. Mahabang litanya ni Riza sa napakakasual na boses lamang. Sadyang hindi ako aamin. Itatago ko sa sarili ko. Hindi ako mag-first move, no? Hindi ko ibababa ang sarili ko. Sabi ni Jade. Hindi porket gusto ko na talaga siya. Mahal ko na siya. Ay ibababa ko ang sarili ko. Hindi, no? Lasing pa rin na sambit ni Jade at saka siya tuluyan ng napapikit na mga mata at natumba na lamang sa sofa. Mukhang tulog na. Nakatulog na sa sobrang kalasingan. Nahuli din sa bibig. Kapag talaga lasing maraming nasasabi. Pero bukas hindi niyan matatandaan ang mga bagay na yan. Kaya I'm sure na itatanggi niya na lamang yun. Kapag sinabi natin na umamin siya. Pero may evidence ako. Oops! Ngiting pangaasar ni Athisa. Saka pinakita ang phone niya sa harap ni Riza at Ashley. Maganda na ang may evidence para wala na siyang itatanggi pa. Rinig na rinig ang boses niya dito at siya talaga. Ani pa ni Athisa. Napailing na lamang si Riza sakat tiningnan si Jade. Wala siyang gusto sa kaibigan kasi di niya ito bet. Hindi sila talo at may iba siyang nagugustuhan. Gusto niya lang talagang titigan. Samantala, sa kabilang banda ay busy naman si Jordan sa kanyang trabaho. Nasa opisina siya ngayon. Kakatapos niya lamang sa kanyang mga kliyente at halos gabi na din siya nakapagpahinga. Pero wala pa rin siyang pahinga dahil trabaho niya pa din ang pagdating niya sa kumpanya niya. Sa bahay lang niya siya nakakapagpahinga. Parang nababasa ko sa mga hawak mong kaso ngayon ay
sa mga asawa na nagbabalak na makipag-divorce sa mga asawa. Halos sunod-sunod sa papel na hawak ko. Ani Bryle, habang hawak ang iba't ibang mga papel na pagmamay-ari ng kaibigan na si Jordan. Binabasa niya kasi ang mga kasong hawak ni Jordan ngayong buwan. And more than that ay sa mga nabasa niya ay halos lahat ay patungkol sa mag-asawa. Uso ba ngayon na makipaghiwalay sa mga asawa? Bakit ba kasi magpapakasal kung hindi naman talaga sila sigurado na ito ang makakasama nila habang buhay? Masyado silang nagsasayang ng pera, porkit mayayaman sila. Maraming naghihirap na kailangan ng tulungan. Mga mayayaman talaga iba minsan, no? Naiiling na sabi ni Bryle. Wala tayo sa posisyon para pakialman ang buhay ng ibang tao. Kung gusto nila yan, hayaan natin. Lalo na't hindi naman natin sila kilala o kamag-anak. Ang responsibility lang natin ay gampanan ng trabaho natin. Sabi naman ni Jordan sa casual na boses at inayos ang salamin sa kanyang mata. Ikaw ba? Kailan mo ba gagampanan ng pagiging asawa mo talaga kay Jade? Balita ako kay Riza, nagbabalak ata si Jade na mag-file ng divorce sa iyo Sabi ni Bryle sa ngumisi na nakatingin na ngayon sa kaibigan na pahinto naman sa sinusulat. As if naman napapayag ako sa gusto niya. Hindi magiging approve ang divorce kung walang pirma ko. At kailangan niyang malalim na dahilan kung bakit niya nais gawin ang bagay na yun. Sagot naman ni Jordan. Teka nga, bakit parang ayaw mo ata ha? Parang dati lang ayaw mo magpakasal sa kanya at mahal na mahal mo si Mariela. Ano na nangyari ngayon? Siya na mismo ang aayaw. Ikaw naman ang may ayaw. Gulo mo. Ani Bryle, pero gets niya talaga ang kaibigan. At marami na din siyang nahahalata pero hindi niya lang sinasabi. Nagpapanggap lamang si Bryle na parang wala siyang alam kahit na ang totoo ay nararamdaman niyang matagal naman nang nahulog si Jordan kay Jade. Pero masyado lamang in denial ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang rason nito pero huwag naman sana na mahal pa niya si Mariela na pinapaasa lang naman siya. Ayaw na ayaw mo sa kanya, di ba? Masyado siyang maarte noon, sabi mo nga nun At kailan na hindi mo siya magugustuhan? Sabi ni Bryle sa nakakunot na noo at kunwari ay nagtataka. Sadyang ayaw ko talaga sa mga babaeng kagaya niya. Ang arte, tapos wala namang alam sa mga gawaing bahay. Kababaeng tao, puro party at shopping lang ang alam. Talagang walang tatagal na lalaki sa kanya at pagsisilbihan siya ng sobra. Mga simpleng bagay na hindi niya alam. Hirap-hirap na nga akong magkasama siya Sabi ni Jordan. Ngisi lang naman ang reaksyon ni Bryle. So, papayag ka kapag nakipag-divorce siya sa'yo? Kayang-kaya mo din namang gawa ng paraan at maging madali ang proseso. Ikaw na mismo din ang humawak nun. Kung sakali man na matutuloy ang binabalak ni Jade. Sabi ni Bryle na inaasar lang naman si Jordan. Nagigting ang panga ni Jordan at nakita ni Bryle ang pagkuyom ng mga kamao nito. Nais niyang matawa dahil huling-huli niya na naman. Balita ako din kasi mula kay Riza ay may lalaki daw na pumuporma ngayon kay Jade. Nagbabalak daw na ligawan si Jade. Sabi pa ni Bryle, pero hindi naman totoo yun. He was just teasing Jordan. Gusto niya lang makita kung ano magiging reaksyon ng kaibigan. Kahit naka-side view si Jordan sa kanya, ay kitang-kita ni Bryle ang pagdilim ng mga mata ni Jordan at bahagyang niluwagan pa ang necktie at saka siya sumandal sa swivel chair. Wala akong pakialam kung anong gusto niya sa buhay niya. Siya lang naman masyadong desperada sa kasal na to. Kaya wala siyang karapatan na mag-emote. Dahil siya naman ang punot dulo ng lahat. Ang mga nangyari ngayon. Kaya deserve niya kung ano man ang nararamdaman niya ngayon. Ginagawa ko lang din naman ang dapat. Sabi ni Jordan, pero kasinungalingan lang. Nagkibit-balikat na lamang si Bryle. Okay, sabi mo Pero kung parehas na talaga kayong nasasakal ay parehas nyo na din tapusin agad yan. May 1 taon na din naman mahigit. Kaya pwede na. Kaysa naman ang mas mahulog pa kayo sa pagiging asawa nyo. Kaya yan, hindi nyo naman mahalang isa't isa. Wala kayong nararamdaman to each other. Suwestyon ni Bryle. Hindi naman agad nakapagsalita si Jordan. Tinitigan lamang niya si Bryle at ang maging reaksyon nito. Malalim na lamang ang naging kanyang paghinga. Napangisi si Bryle dahil alam niyang naaapektuhan ng kanyang kaibigan sa kanyang sinasabi. Sinasadya niya talaga yun. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Jordan. Kung gusto mo talagang iwan siya, tapusin mo na ang lahat. Hindi ka na magdadalawang isip pa. Sabi pa ni Bryle. Hindi naman nakaimik si Jordan.
ni hindi din siya makatingin sa kaibigan. Dahil ang totoo ay ayaw niya talagang tapusin ang lahat kaya kahit na ano pa man ang sabihin ni Brian sa kanya ay hindi lang din pumapasok sa kanyang isipan at kahit na may mga sinasabi siyang hindi maganda ay hindi naman totoo ang mga iyon. Maya-maya pa ay may tumawag na lang sa phone ni Brian at agad naman itong sinagot na makita ang pangalan ni Athisa sa screen. Hello? Tanong ni Brian sa kabilang linya. Pasabi kay Jordan na sunduin niya na ang asawa niya dito sa bar. Lasing na oh. Ayaw na magpaawat sa kakasayaw sa gitna. Napapalibutan na din siya ng mga kalalakihan. Sabi ni Athisa sa kapinatayang tawag. Pero ang huli niyang sinabi ay hindi naman totoo. Napalingon naman si Jordan kay Brian. Lasing na daw ang asawa mo sa bar at iba na ang ginagawa kasama ang mga lalaki. Pero di ba wala ka namang pakialam sa kanya kaya for sure hindi mo. Napatigil si Brian sa pagsasalita nang bigla na lamang tumayo si Jordan dala na ang susi ng kanyang kotse. Padabog pa itong umalis at nagsara ng pinto ng opisina. Napangisi naman si Brian at saka hinaplos ang kanyang labi. Hindi naman masyadong halata na nagsisinungaling siya sa mga sinasabi niya. Kasi iba ang pinapakita niya sa kanyang mga kinikilos. Sabi ni Brian at napailing sa katumayo na para sundan ng kaibigan. Alam niya ang bar na sinasabi ni Athis. Kahit na hindi nito sinabi sa kanya ay iisa lang naman ang madalas puntahan ng mga ito. Pagdating ni Jordan sa bar ay agad niyang hinanap si Jade na madali niya lang din namang nakita dahil napapalibutan na nga talaga ng tuluyan nito sa gitna. Mapababae man o kaya naman mga lalaki na sigaw ng kung ano-ano. Nagtaka si Jordan kung ano ang ginagawa ni Jade para maging malakas ang sigawan. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na mabilis na puntahan at gano'n na lamang ang pag-igting ng kanyang mga panga at pandidilim ng kanyang mukha na makita ang nangyayari. Wow! Sige, sayaw pa! Igiling mo! So what? Sabi ng mga lalaki na sumisipol pa. Mabilis na hinawi naman ni Jordan ang mga ito na napaalis naman sa gitna. Dilim na ngayon ang kanyang mukha nang makita ang totoong kalagayan ni Jade. Halos matanggal na ang suot nito sa katawan. Kitang-kita na ang cleavage dahil sa suot nitong tube na dress na ang coat ay nakatakip na nasa lapag. Patuloy si Jade sa pagsasayaw. Wala na siya sa sarili at saka sa ulirat. Kaya naman hindi niya na alam ang mga nangyayari. Parang wala na itong pakialam sa paligid. Kaya bago pa talaga makapatay si Jordan ay agad na niyang nilapitan si Jade at saka siya mariing hinalikan sa labi ng mariin. Tumugon naman si Jade sa kanya na yumaka pa sa kanyang leeg. Wow! Ani ng mga taong pinapanood lamang silang dalawa. Itinaas ni Jordan ang kanyang daliri kung saan naroon ang kanilang wedding ring. Nagulat ang lahat sa nakita, kaya napaalis na sa pagpapalibot sa kanila at may kanya-kanya na ulit ginagawa na parang walang nangyari. Humiwalay si Jordan sa halik dahil parang ayaw na ni Jade na humiwalay. Masyado talaga matigas ang ulo mo kapag napagbibigyan ka sa mga gusto mo, kaya naman sinusuway mo na talaga ako porkit wala akong pakialam sa mga nararamdaman ko. Mariing ani ni Jordan pero ungot lamang ang nakuha niyang tugon kay Jade. He chuckled and kissed the top of Jade's head. Iuuwi na kita at baka mapagsamantalaan ko ang kalasingan mo. Sabi ni Jordan. Sa hindi kalayuan naman ay magkasama sina Athisa at saka si Brian na ngayon ay nasa counter. Pinagmamasdan nila kung paano marahaan at maingat na buhati ni Jordan si Jade na pang bridal style habang may ngiti sa labi. Hindi daw mahal at walang nararamdaman pero grabe kung maging possessive. Sabi ni Brian, naiiling na lamang. Masyado talagang torpe at in denial. Tapos sa huli ay magsisisi kapag wala na talaga. Tapos na. Mga buang talaga. Hani naman ni Athisa. Natigilan si Brian dahil natamaan siya sa sinabi nito. Kaya napatitig na lamang siya kay Jade na ngayon ay natigilan na sa akmang pag-inom ng alak. Napatingin ito sa kanya hanggang sa magkatitigan sila at parang hinihigop ni Brian ang mga mata ni Athisa. Bumilis din ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na bumaba na pala ang paningin niya sa labi ni Athisa hanggang sa lumapit na ang kanilang mga mukha. Tuluyang nagdampi ang kanilang mga labi na parehas hindi inaasahan
at parang nahipnotismo sila ng isa't isa. Ilang segundo ang pagdadampi ng mga lips nila hanggang sa napalayo si Athisa nang matauhan siya. Tikhim ni Athisa at saka inayos ang kanyang sarili. Napaiwas naman si Brian ng tingin pero may lihim ng ngiti na tinatago. Restroom lang ako. Paalam ni Athisa at saka tumayo para umalis. Sinundan naman siya ni Brian ng tingin na napahaplos na sa kanyang labi habang malawak ang mga ngiti. Napahinga naman ng malalim si Jordan nang mailapag niya ng marahan si Jade sa passenger seat. Bago siya tuluyang umalis ay napatitig siya sa maamong mukha ng asawa. Hinawi niya ng puno ng pag-iingat ang ilang hibla ng buhok nito na tumatabing sa mukha. Hindi maiwasan ni Jordan na mapangiti habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Jade. Ang bait mo tingnan kapag tulog ka. Para kang baby. Pero baby kita. Ani Jordan sa kahinalikan ng marahan ng labi ni Jade na palagi niyang ginagawa kapag tulog na ito. Napapailing siya habang nakangiti na naglalakad papunta sa driver's seat. Nang makasakay siya, ay maingat siyang nagmaneho hanggang sa makarating sila sa kanilang mansyon. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Jade nang magising siya. Ungot siya ng ungot dahil sa sakit na nararamdaman. Ay na. Sakit, ano ba nangyari kagabi? Emote ni Jade habang nakahawak sa kanyang ulo at saka siya dumadaing na parang bata. Napahinga si Jade ng malalim at pinilit ang sarili na makatayo na nagawa naman niya. Nagpunta siya sa kanyang restroom at doon siya tumingin sa kanyang salamin. Mukha akong ewan. Ani Jade sa kanyang sarili at ilang segundo siyang napatitig sa salamin hanggang sa bigla siyang may ma-realize. Nanlaki ang mga mata niya at napahawak sa magkabilang pisngi. Hindi kaya sinundo niya ako kagabi? Kasi feeling ko talaga siya ang sumundo sa akin. Ani Jade sa sarili. Pero malabo naman mangyari yun dahil tamad ang lalaking yun. Saka wala siyang pakialam sa akin. Kaya bakit ba ako nag-a-assume? Kainis naman eh. Ani pa, nakulang na lang ay mapapadyak na. Naghilamos siya at inayos niya ang kanyang sarili pagkatapos. Bumaba na din siya hindi kalaunan at nasa hagdan pa lamang siya ay amoy na niya ang mabangong niluluto ng kung sino. Sheta, favorite ko pa. Ani Jade at tuwang-tuwa na siyang nagmadali na bumaba papunta sa kusina. Malawak ang ngiti sa kanyang labi. Excited din. Pero nawala na lang bigla yun nang makita siyang isang tao ang hindi niya inaasahan na nagluluto doon. Naka-side view lang ito sa kanya pero kilalang kilala niya kung sino ang babaeng ito. Hindi mapigilan ni Jade ang kanyang sarili na mainis at napakuyo na lamang siya ng kamao. Paano ba naman? Tuwang-tuwa ang asawa niyang si Jordan habang ginugulo siya ni Celine sa pagluluto nito. Kinikiliti at kung ano-anong ginagawa sa kanyang asawa. Nakaramdam si Jade ng selos. Aminado siya, pero pinagsawalang bahala niya dahil wala siyang karapatan. Mukhang hindi siya napansin ng dalawa dahil busy ito sa kanilang ginagawa kaya nagpunta siya sa ref na parang walang nakitang hindi maganda, walang nakitang hindi masakit. Kumuha siya doon ng tubig at doon na lamang siya nilingon ng mga ito. Nandiyan ka na pala Ate Jade, hindi kita napansin. Sabi ni Celine na may genuine na ngiti. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi makayanan talaga ni Jade na mainis ng sobra kay Celine dahil totoo talaga ito at pinapakita nito sa kanya. At sa lahat ng mga tao ay hindi ito nagpapanggap at walang halong pagpapanggap. Kaya bakit nakakainisan? Pero minsan ay hindi niya talaga makontrol ang sarili niya, lalo na kapag may nakikita siyang masakit sa kanyang mga mata. Kakadating ko lang naman. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong naman ni Jade na sarcastic ang boses na napansin ni Celine pero nagpanggap siya nang wala siyang napansin. Dinadalaw ko lang si Jordan kasi nag-message din siya sa akin nung isang araw pa na may gagawin daw kami. Nawala na sa isip ko. Tapos mabuti na lang ay pinaalala niya sa akin. Ngiting ani si Celine. Napahinga ng malalim si Jade pero palihim.
Galit agad ang umusbong sa kanyang dibdib. Napatingin siya kay Jordan na parang walang pakialam. Seryoso sa pagluluto. Ah, ganun ba? Sige, maiwanan ko na muna kayong dalawa dyan. Pupunta pa kasi ako kina Bryle. May usapan kasi kaming dalawa. Enjoy Ani Jade sakang ngumiti. Pinarinig niya talaga yun kay Jade ang mga sinabi niyang hindi naman totoo. Nakuha ni Jordan ang atensyon, kaya napatingin na lamang ito sa kanya na kunot ang noo. Pero ngumiti si Jade na nangaasar. Mamaya ka na umalis. Sabayan mo kami sa pagkain. Nagluto pa si Jordan. Sayang naman. Ani Celine na bahagyang malungkot ang tono. Sige, matitiis ba naman kita? Plastic na ani ni Jade. Pumalakpak ng bahagya si Celine. Tuwang-tuwa pa. Napairap na lang tuloy si Jade ng palihim. Masyado naman agad na uuto. Kaya siguro nauto si Jordan ng dahil sa ganun. Ani Jade sa kanyang isipan. Tara na po ate. Masarap kapag kumain kapag may kasabay. Ngiting ani Celine kaya plastic nang umiti din si Jade. Saka siya ng hila ng kanyang upuan para sa kanyang sarili. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Celine na siyang nag-aasikaso sa kanilang tatlo. Lalo na kay Jordan. Pinagmamasdan naman ni Jade ang lahat. Walang nakakaalam na kasal na silang dalawa dahil sekreto ang bagay na ito. Maliban sa kanilang mga pamilya. Si Celine ay pinsan ni Jade. Mas bata nga lang si Celine. Close naman talaga sila noon. Pero nang naging malapit si Celine kay Jordan ay doon na nagbago ang pakikitungo ni Jade. Pero palihim niya lamang ginagawa. Walang may gusto sa kanila ni Jordan na magpakasal sa isa't isa. Hate nga nila ang isa't isa Pero wala silang nagawa, lalo na't ang pamilya nila ang nagdesisyon. Kailangan sa business. No choice din si Jade noon dahil talagang palubog na ang kumpanya ng kanyang mga magulang at tanging kanyang mga magulang lamang ni Jordan ang makakatulong sa kanila. Kaya pumayag siya sa isang bagay na hindi naman niya gusto. Pero sinakripisyo niya ang kaligayahan niya dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Kung dati ay sobrang nagsisisi pa si Jade na nagpakasal siya kay Jordan na parang hindi naman sila mag-asawa kung umakto, ay normal lang talaga. Walang pakialamanan sa isa't isa at kung ano ang gustong gawin sa buhay. Pero ngayon ay hindi na nagsisisi si Jade. Simula nang mahulog siya kay Jordan nang hindi niya inaasahan. Nagpapanggap lamang siyang walang pakialam. Pero ang totoo, she's just scared na baka malaman ni Jordan ang totoo niyang nararamdaman. Alam niya kasing hindi naman siya nito sasaluhin at wala pa din naman mangyayari kapag umamin siya. O kaya naman ay nalaman ni Jordan kaya minabuti niyang huwag na lamang nitong malaman. Hahayaan niya na lang ang sarili at nararamdaman nito kay Jordan na mawala. Pero paano mangyayari ang bagay na yun kung bawat araw na lumilipas at mas lalo siyang nahuhulog kay Jordan? Kumusta pala ang buhay niyo bilang mag-asawa na dalawa? Parang wala kayong balak magkaanak Hindi naman kayo mga bata na. Ani Celine sa gitna ng katahimikan. Pabagsak na binaba ni Jade ang mga kubyertos. Nagitla naman si Celine ng bahagya. Hindi ko sinasadya. Napalakas lamang. Ani Jade, ayos lang te. Sagot naman ni Celine, nakangiti. Hindi naman kailangan ng anak kapag mag-asawa. Okay naman kaming dalawa sa kung anong meron kami. Saka, I'm not ready for that. Hindi pa din ako ready maging isang ina. Pagsisinungaling ni Jade. Ang totoo kasi ay gusto na talaga niyang magkaanak at nais niyang si Jordan ang ama ng kanyang mga anak. Pero, kailan niyo po babalak? Sayang po ang mga buwan, taon at panahon na lumilipas. Ani Celine, ayoko magsisi sa isang desisyon na hindi naman talaga ako sigurado. Kaya kung ano talaga ang gusto ko ngayon, yun muna ang susundin at gagawin ko. Makakapaghintay naman ang bagay na yan. Saka hindi naman madaling magkaanak at mag-alaga ng isang bata. Malaking responsibility na kapag may anak ka na. May mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin dahil ang buong atensyon mo ay nasa kanila na. Kaya mas okay na din siguro ang ganito. Sabi ni Jade sa casual na boses. Napatango-tango naman si Celine at saka siya humarap kay Jordan na bahagyang naging seryoso ang muka. Ikaw ba? Wala ka bang balak?
Tanong ni Celine kay Jordan. Kung hindi pa siya handa, kailangan kong respetuhin ang bagay na yun. Saka wala akong magagawa kung siya mismo ay may ayaw. But for me, I want the children now. Tama ka, hindi na kami pabata. Ani Jordan. Impit na napatili si Celine dahil sa kilig na nararamdaman niya, lalo na nang magkatitigan ng dalawa sa isa't isa. Grabe ka naman, Jordan. Ikaw, te, anong masasabi mo dun? Saka, andyan naman si Jordan para mag-alaga sa anak nyo. Kaya anong pinag-aalala mo? At magagawa mo pa din naman ang mga bagay na gusto mong gawin kung gusto mo talaga. Ani Celine. Saglit naman na hindi nakaimik si Jade na napatitig kay Celine na ngayon ay nakangiti sa kanya. Hindi niya din talaga mabasa minsan ang mga salita at kilos ni Celine. Kung may gusto ba ito sa kanyang asawa o wala dahil iba-iba ang pinapakita at pakikitungo nito. Papayag ka bang magkaroon ka ng anak kung wala naman kayo nararamdaman sa isa't isa? Kung hindi mo naman mahal ang taong yon? Tanong ni Jade para matigilan silang dalawa. Napatikom ng bibig si Jade. Hindi niya alam ang sasabihin. Parang nawala siya sa sarili. Mahirap bumuo ng isang anak ng walang halong pagmamahal. Celine, sa edad mo, kailangan mo pang matuto at marami ka pang mga bagay na kailangan malaman. At hindi lahat ay basta-basta. Kailangan pag-isipan ng maayos ang bawat desisyon na gagawin mo sa buhay. Pangaral ni Jade. Tuluyan nang nagkaroon ng katahimikan sa pagkain nila. Pasulyap-sulyap si Celine kay Jordan na nahuhuli niyang nakatitig kay Jade. Wala naman siyang gusto kay Jordan dahil ang totoo ay may pag-uusap sila ni Jordan na pagseselosin nila si Jade. Iyon lang ay may ibang nagugustuhan si Celine. At kuya na din talaga ang tingin ni Celine kay Jordan. Kaya naman walang mali siya ang lahat. Pero alam niyang nabibigyan ni Jade ng mali siya. Ayaw niya naman talaga na gawin ang kung anong ginagawa nila ni Jordan ngayon. Nakiusap lang talaga ito sa kanya na hindi niya natanggihan. Natapos si Jade nang walang imikan pa sa nangyari. Bawat kilos nito ay pinagmamasdan nila hanggang sa pag-alis at nawala na sa kanilang paningin ay agad na hinampas ni Celine si Jordan sa braso. Gagi ka, kuya! Ayaw ko na talagang gawin to. Itigil na natin to. Babae ako, kuya, at alam ko ang nararamdaman ni Ate Jade. Hindi siya magsasabi. Nararamdaman ko kaya kung ako sa'yo, huwag ka ng torpe. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Mag-first move. Hindi yung hihintayin mo siya. Sige ka, baka mahuli ka. Ani si Din. Bigla naman pumasok sa isipan ni Jordan ang sinabi din ni Brel sa kanya. Walang mangyayari kung parehas kayo maghihintayan. Ang taas ng pride niyong dalawa. Kung gusto nyo, kayo dapat ang sumuyo, lambingin o ano pa man. Ani pa ni Celine na akala mo ay stress na dahil sa kanyang itsura. Hindi naman nakaimik si Jordan sa kanya na malalim ang iniisip. Pero bahala ka sa kung anong gagawin mo. Basta, nagsasabi lang naman ako. Opinion ko lang naman at yung sayo pa din naman na masusunod. Basta, be mature na lang para bago ka pa magsisi ay hindi ka mauuli sa lahat. Mas mabuti na may ginawa kaysa sa wala. Sabi ni Celine. Masyado ka madaldal. Sagot naman ni Jordan sa kanya. Napanguso si Celine na parang bata. Sinapihan pa nga madaldal. Ako na nga ang nag-a-advise eh. Emote ni Celine. Iniwanan naman siya ni Jordan para mas lalong mag-emote si Celine na tinapos na lamang niya ang kanyang pagkain. At saka siya nagligpit ng lamesa at siya na din ang naghugas ng plato. Kumakanta pa. Si Jade naman ay naligo at nag-ayos ng sarili. Aalis na naman siya. Paglabas niya ng banyo ay bahagya siyang napaigtad sa gulat nang makita si Jordan sa edge ng kama na hindi inaasahan. Nakapang-4 pang panlalaki si Jordan habang nakatingin sa kanya. Bahagyang nakaangat ang isang kilay habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakatapis lang siya ng tuwalya at tumutulo pa ang tubig sa kanyang luhok. Kaya bahagya siyang napahigpit ng hawak sa tuwalya. Anong ginagawa mo dito? Saka, paano ka nakapasok? Tanong ni Jade. Sa pinto, bukas. Sagot naman ni Jordan. Parang walang pakialam naman si Jade na naglakad sa kanyang closet at saka siya kumuha ng damit. Pinagsawalang bahala niya ang presensya ni Jordan. Tinanggal niya ang tuwalya sa kanyang katawan kaya hubad na siya ngayon habang nakatalikod kay Jordan.
Napangisi na lamang si Jade at dahan-dahan sa pagsusuot. Samantala, nakatitig naman si Jordan sa kanya sa kanyang likuran. Napapalunok na lamang ito at parang may kung anong bumubuhay sa kanyang sistema. He clenched his jaw. Hindi malaman kung galit ba siya o kaya naman ay parang papatay sa itsura. Humarap si Jade kay Jordan na ang tanging suot ay panty tsaka tube. Naglakad siya na parang walang tao. Sa salamin siya pumunta. Umupo siya doon at saka nagsuklay. "Ganyan ka ba talaga dito?" tanong ni Jordan. Napaangat ang isang kilay ni Jade. "Oo, ganito ako. Ako lang naman dito sa kwarto ko eh. Saka ikaw, ngayon." Ani Jade. Napatayo si Jordan. Pumunta ito sa kanyang likuran. Nagkatitigan silang dalawa sa salamin. Namungay ang mga mata ni Jordan na seryoso kanina. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na haplusin ang hubad na balikat ni Jade. Hanggang sa dahan-dahan niya nang hinalikan ito mula balikat hanggang sa leeg. Puno ng pagmamahal. Pinapanood naman siya ni Jade sa salamin na malakas ang kabog ng dibdib. Deep inside ay kinikilig siya sa ginagawa ni Jordan. "Don't mind me. Mag-ayos ka na, mahal." Malambing na bulong ni Jordan. "Paano ko makapag-aayos kung ganyan ka?" tanong ni Jade sa isipan pero nag-ayos pa din siya nang pinagsasawalang bahala si Jordan. Pero hindi niya pa rin maiwasan na pansinin ito. "Hindi ko alam kung anong nakain mo kung bakit bigla ka na lang naging ganyan." Ani Jade na naglalagay na ng make-up sa kanyang muka. "Masama bang maglambing sa asawa ko?" tanong ni Jordan. Ngiting napairap naman si Jade. "Kung may bala ka dahil ginawa mo ang ganyan, pwes, huwag mo na lang ituloy." Ani Jade. "Hindi naman ako ututo." She added. Pagak na natawa si Jordan. "Kung yan ang naiisip mo." Sagot naman ni Jordan. "Aalis tayo ngayon. May pupuntahan tayo at kasama ka. Hindi pwedeng hindi ka sasama sa akin." Ani Jordan. "Akala ko ba may gagawin kayo ni Celine? Bakit hindi siya ang ayain mo? For sure matutuwa yun kapag inaya mo siya." Mapait na ani ni Jade. Napangisi si Jordan at inalis ang mukha sa pagkakahalik kay Jade. Nakangisi ng bahagya si Jordan. Natutuwa siya sa naging reaksyon ni Jade. Pinaglalaroan niya na ngayon ang buhok ng asawa. "Bakit mo ba ako pinipilit sa taong ayaw ko, ha? Ikaw nga ang inaaya ko at ikaw ang gusto ko makasama." Malambing na bulong ni Jordan sa kanyang tainga. Nakiliti naman si Jade kaya napalayo agad siya. "Jejemon ka." Sagot lang ni Jade. Napahalakak naman si Jordan. "Ako na mag-aayos sa mahal ko." Sabi naman ni Jordan. Hindi naman nakaimik si Jade na natameme na lamang. Hinayaan niya si Jordan na ayusan siya. Hindi niya maiwasan na mailabas ang ngiti sa kanyang labi habang inaayusan siya nito. Magaan at marahan ang bawat kilos nito. Ingat na ingat sa paghawak sa kanyang buhok. Si Jordan din ang nag-makeup sa kanya at namangha na lamang siya na makitang maayos ang pagkakaayos nito sa kanya. "Hindi ko akalain na marunong ka pala sa ganyan." Sabi ni Jade. Ang ayos ng buhok niya at muka ay tamang-tama lamang sa kanya. Hinawakan ni Jordan ang kanyang chin at bahagyang iniangat para magtama ang kanilang mga mata. Bahagyang nakayukod din naman si Jordan sa kanya. "Ang ganda. Ganda-ganda mo talaga, mahal. Kahit may ayos ka man o wala ay akin ka lang." Possessive na ani ni Jordan. Napangiti naman si Jade at saka hinalikan si Jordan sa pisngi. Natigilan si Jordan dahil doon. Hindi niya inaasahan. Nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata para pagak na matawa si Jade at saka hinawakan ang kanyang pisngi. "Masyado ka natutulala. Hindi naman kita sa labi hinalikan. Baka kapag sa labi ay mahimatay ka na lang dyan bigla." Sabi ni Jade at saka naglakad na siya papunta sa kama para kuhain ang kanyang pouch. Nilingon niya si Jordan na namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. "Tara na at baka magbago pa ang isip ko. Hindi na ako sasama sa'yo." Pananakot ni Jade. Doon na tuluyang nabalik sa realidad si Jordan na mabilis na inayos ang sarili at nilapitan si Jade ng mabilis. Agad siyang humawak sa bewang nito. "Let's go, mahal." Sabi ni Jordan.
Inalalayan siya ni Jordan hanggang sa pagbaba ng hagdan. Naabutan naman nila si Celine sa sofa na nakaupo at nanonood ng TV. Aalis na muna kaming dalawa, Celine. Ni Jordan. Bati na sila. Sige po kuya, ingat din po kayo ate ha. Huwag mong papabayaan po. Ni Celine. Yes naman, ako pa. Sagot ni Jordan. Nagsimula na silang maglakad palabas na pinagmamasdan naman ni Celine habang may ngiti sa labi. Parang kanina lang hindi nagpo at wala naman siyang kuya nung kinausap ka. Tapos ngayon ay meron na. Wow Ani Jade, wala kang dapat ikaselos sa kanya dahil wala namang namamagitan sa aming dalawa. Magkapatid lang ang turingan namin. Sinusubukan ka lang nun kung magsiselos ka ba. Pag-amin ni Jordan. At kumagat ka naman. Tanong ni Jade, maldita ang muka habang naka-cross arm at nakaangat ang isang kilay. Nilingon siya ni Jordan at mabilis na hinalikan sa labi para matameme si Jade. Yes, kasi gusto ko talaga kapag nagsiselos ka. Pero hindi na mauulit dahil ikaw lang naman at wala ng iba. Ani Jordan sa kapingisilang kanyang chin. Napaiwas naman si Jade ng tingin. Nagkagat labi siya para pigilan ang ngiting nais kumawala. Kinikilig kasi siya. Tapos ay malakas din ang pintig ng kanyang puso. Kinuha ni Jordan ang kanyang kamay para mapalingon si Jade doon. Ang isang kamay nito ay gamit sa pagmamaneho, habang ang isa naman ay hawak ang kanyang kamay at hinahalik-halikan nito. Napangiti na lamang si Jade habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Hindi ko akalain na may ganyang side ka pala. Clingy. Sabi ni Jade. Sinulyapan siya ni Jordan. Saka binalik ulit sa unahan ng pagmamaneho. Hindi pa nga todo tong ginagawa ko. Paano pa kaya kapag todo na? Baka masanay ka na lang bigla. Sagot naman ni Jordan. Baka ikaw ang masanay kapag pinakita ko din sa iyo ang clingy side ko. Araw-araw mo na akong hahanapin. Ani naman ni Jade sakang umisi. Kahit na hindi ka pa clingy sa akin araw-araw, ay araw-araw din naman kitang hahanapin. Para ako mamamatay kapag wala ka sa tabi ko. Kapag malayo ka. Sabi ni Jordan. Natigilan si Jade ng bahagya at bumilis din ang pintig ng puso niya. Hindi niya inaasahan ang bagay na yun. Grabe ka naman, wala agad ako masabi. Sabi ni Jade. Casual silang nag-uusap. Normal lang na mag-asawa. Bumabanat si Jordan kay Jade. At kung minsan naman ay nagpipiklap line na ginagantihan naman ni Jade. Pero more on, wala siyang masabi. Nagtatawanan din sila hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Aminado si Jade na may saya siyang nararamdaman sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag pero ayaw niyang matapos ang araw na magkasama sila. Hawak pa din ni Jordan ang kanyang kamay at halos ayaw na nitong bitawan. Tanaw agad ni Jade ang napakagandang tanawin. Nasa isang dagat sila kung saan ay walang mga tao. Pinasarado muna ito dahil gusto kong masolo ka muna. Masolo natin ang isa't isa. Masyado na ako naging busy sa trabaho at nawalan na ng time sa'yo. Kaya bumabawi ako, mahal. For now, gusto kong wala tayong parehas na iniisip na kahit na ano. Ako at ikaw lamang. Kung naboboard ka na kasama ako, mahal, pwede mong tawagan ng kaibigan mo at papuntahin dito. Sabi ni Jordan sa napakalambing na boses. Nakangiti lang na nakatingin si Jade sa karagatan. Hindi mo naman kailangan gawin ang bagay na to. Kasi naiintindihan ko naman kung busy ka sa trabaho. Trabaho mo yan syempre. Responsibility mo at hindi pwedeng pabayaan mo na lang basta. Sabi ni Jade, saka humarap kay Jordan na namumungay ang mga mata. Pero hindi ko naman nagagampanan ng responsibility ko bilang asawa mo. Kaya nararapat lang ito, mahal. Pagbigyan mo na ako. Suyo ni Jordan. Nandito na tayo kaya hindi na ako tatanggi pa. Ani Jade. Inalalayan siya ni Jordan pagpunta sa buhanginan. Agad namang humiwalay si Jade kay Jordan. Tumakbo agad siya sa buhanginan at papunta sa pampang. Hinahangin din ang ilang hibla ng kanyang buhok. Puno naman ang pagmamahal na pinagmamasdan siya ni Jordan. Kinukuhanan pa siya nito ng mga larawan habang malawak ang ngiti sa labi. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, simula nang ma-realize kong deserve mo palang mahalin. Sana oras na malaman mong mahal kita. Sana hindi magbago ang lahat. Pero sa ngayon,
Kumukuha pa ako ng lakas ng loob para sa lahat. Sabi ni Jordan sa mahinang tono. Ayaw niya talaga kay Jade simula nang ikasal sila. Si Mariela pa din ang minamahal niya noon. Aminado din siyang nagalit din siya kay Jade noon. Pero sa huli ay na-realize niya ang lahat. At nung una ay in denial pa siya sa kanyang nararamdaman. Dahil ayaw niyang matanggap na minamahal niya naman na si Jade. Pero sa huli ay tinanggap niya na lang din dahil hindi niya maloloko ang sarili at pwedeng itanggi sa iba pero hindi sa sarili niya. Isang buwan noon nang malaman niyang mahal niya na si Jade at mas lumalalim pa yon hanggang sa ngayon at ngayon ay unti-unti na siyang bumabawi kay Jade. Gumagawa na siya ng paraan kahit papaano. Hoy, ano ka ba? Sabi ni Jade. Humiyaw siya nang buhatin siya ni Jordan at saka dinala sa may dagat. Naglumikot siya sa ere habang nasa tubig na. Huwag kang malikot mahal, baka malaglag ka. Malambing na saway ni Jordan para mapahinto si Jade na napanguso na lamang. Ayaw ko pang maligo. Ang lamig ng tubig oh. Yari ka sa akin kapag binaba mo ko. Ani Jade, Jordan chuckled. Hindi ko naman hahayaan yan kaya huwag ka mag-alala. Kapag nahulog ka, sasaluhin naman kita. Ani Jordan. Saglit na napahinto si Jade at napatitig ng bahagya kay Jordan dahil parang may meaning ang sinabi nito. Ang lalim ng tubig, for sure, lalo na kapag nasa malayo ka na o kaya naman nasa gitna. Ani Jade at naglumikot ang mga mata na tumingin sa kung saan. Kasama mo naman ako, hindi kita papabayaan. Ani Jordan. In fairness no, ang ganda dito. Parang hindi lumalabo ang tubig kahit na may mga turista na narito. Ang linaw eh. Kitang-kita ang lalim. Sabi ni Jade, ibaba mo ako, gusto ko maapakan. Ani Jade na nakangiti. Pinagmasdan lang naman ni Jordan ang ngiti ni Jade nang makababa na ito. Para itong bata na pinaglalaroan ng mga paa sa ilalim ng tubig. Hanggang sa ibaba na lang nila ang kanilang mga tuhod sa tubig at kitang-kita nila ang talagang linaw nito. Wala bang starfish dito? Tanong ni Jade. Natawa si Jordan. Hala, bakit mo naman ako tinawanan? Nagtatanong ako ng maayos eh. Jejemon ka talaga. Mas lalo lamang tumawa si Jordan kaya nainis naman si Jade. Napairap ito at padabog na umalis na naglakad papalayo kay Jordan. Mahal! Sigaw ni Jordan. Natatawa pa din. I'm sorry na. Ani pa nito. Tayo na ka. Tawa pa. Sigaw naman pabalik ni Jade saka inarapan ulit siya. Mas lalo lamang tumakbo si Jade pero hindi naman talaga siya galit. Kunwari lang naman yun. Gusto niya lang talagang asarin ang asawa at kung ano ang gagawin nito. Bumalis din naman ang takbo ni Jordan. Mahal, yari ka sa akin kapag nahuli kita. Hindi na kita papakawalan pa. Ani Jordan. Napapangiti na lamang si Jade kapag tinatawag siya ni Jordan ng mahal. Hindi niya alam kung bakit pero mabilis siyang nasanay agad na tinatawag siya nitong mahal at parang musika sa kanyang mga pandinig. Tili na lamang ni Jade nang mahuli siya ni Jordan. Niyakap siya nito mula sa kanyang likuran hanggang sa binuhat na lang din siya na pang bridal style. Ibaba mo ako! Put me down! Natatawang hiyaw ni Jade at saka siya naglulumikot sa ere. Tawa din naman ng tawa si Jordan ng pagak. Isa Jordan! Kapag hindi mo ako binaba! Ani Jade, natatawa. I don't want po. Ayoko nang makawala ka po no. Ani Jordan na parang bata na napapailing pa. Napatigil si Jade because of that. Her eyes widened a bit and look at Jordan. Wala sa sariling pinsil niya ang magkabilang pisngi nito at hinayaan naman ni Jordan. Ang cute mo, nakakagigil ka. Ani Jade na pinanggigigilan si Jordan. Ang mga pisngi nito. Ngumuso naman si Jordan na mas lalo pang nagpa-cute kay Jade. Sana kapag nagkaanak tayong dalawa, kamukha mo, pero babae. Ayaw ko ng lalaki dahil masakit sa ulo. Pero kung mabibigyan tayo ng lalaki, syempre tatanggapin ko. Huwag lang talagang matigas ang ulo kagaya mo. Wala sa sariling sambit ni Jade. Natigilan si Jordan dahil doon. May paghanga siyang nakatingin kay Jade. I can't wait for that. Gustong gusto ko nang magkaanak tayong dalawa.
Tipong uuwi ako na kayo ang sasalubong sa akin. Gusto ko din ng babae para may naaayusan ako lalo na kapag mahaba na ang buhok niya. It's cute. Ngiting ani ni Jordan. Si Jade naman ay natigilan ng saglit. Hindi niya alam kung sinabayan lamang siya ni Jordan pero nag-go on the flow din siya. Pero totoo lahat ng mga lumalabas sa kanyang bibig dahil iyon naman talaga ang pangarap niya kasama si Jordan. Ang tanong, maalam ka bang mag-ayos ng buhok ng babae? Hindi madali Kala mo easy? Ani Jade. Of course mahal. Patagal na ako nag-aaral sa mga ganyang bagay. Ikaw lang naman ang hinihintay ko kung kailan ka handa na magkaanak tayong dalawa. Dahil gusto ko handa tayong pareho. Kasi ako, anytime pwede. Pero I want your decision. Nire-respeto ko kung ayaw mo pa at gusto mo pang mag-enjoy. Basta magsabi ka lang. Ani Jordan na naglalakad na papunta sa isang rest house. Buhat pa din si Jade na akala mo ay hindi mabigat kung buhatin. Napatitig si Jade sa kanya. Paano kung sabihin kong gusto ko na magkaanak tayo? Nahanda naman ako na gagawa ba tayo? Matapang na tanong ni Jade. Napahalakhak si Jordan sa kahinalikan ng ilong nito. Parang nag-slow motion ang paligid ni Jade. Hindi niya inaasahan ang bagay na yun. At para sa kanya ay sweet at cute ang boses nito. Kung yan ang gusto ng mahal ko, di masusunod. Ani Jordan, naging masaya ang araw nilang yun. Nung sumapit ang hapon ay hinintay nila ang sunset habang naghaharutan sila sa may tubig. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ni Jade at ang mga tawa nito dahil naghahabulan silang dalawa ni Jordan na tuwang-tuwa din naman. Nagbabad sila hanggang sa sumapit ang gabi at tanging mga sarili. Silang dalawa ang iniisip nila. Hindi nila nadadama ang lamig ng tubig. Nang umahon sila ay doon lamang napayakap si Jade sa kanyang sarili dahil sa lamig na nararamdaman. Idagdag pa ang hampas ng hangin sa kanilang katawan. Agad namang kinuha ni Jordan ang tuwalya na kanyang dala na hinanda niya rin kanina. Agad niya itong nilagay kay Jade na nahimasmasan naman at kahit papaano. Pagkatapos ay inalalaya niya ito papunta sa isang upuan na gawa sa kahoy. May bonfire sa gitna at nagready sila kanina bago maligo. Nag-ihaw din muna si Jordan at ilang beses niyang sinusulyapan si Jade na tahimik na giniginaw. Masyado kang nagbabad kanina, kaya hayan tuloy. Ani Jordan sa kanilapitan nito. Agad siyang humawak sa bewang ni Jade at bahagyang hinapit papunta sa kanyang katawan. Hindi naman umangal si Jade lalo na nang yakapin na siya nito. Sumandal naman siya kay Jordan at doon niya nadama ang init na kanina niya pa gustong maramdaman. Tanging yakap lamang ni Jordan ang kanyang nararamdaman ngayon. Lalamigin ka. Dapat pumasok muna tayo sa loob para makapagpalit. Para mas ma-enjoy natin talaga. At pwede pang bumalik mamaya sa pagligo. Ani Jade. Hinalik-halikan ni Jordan ang tuktok ng kanyang ulo. Don't worry about me, mahal. Dahil kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Ikaw lang naman ang inaalala ko Ani Jordan at hindi maiwasan ni Jade na mapangiti hanggang sa nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ilang minuto din iyon at tangi mga init ng katawan lamang ang napapakiramdaman nila. Idagdag pa ang mabibilis na pintig ng kanilang mga puso. Narinig ni Jade yun dahil bahagya siyang nasa bahagyang dibdib nito. Rinig na rinig ko ang puso mo at saka sobrang lakas. Mahina na sambit ni Jade at inilapat ang isang palad niya roon saka siya humiwalay kay Jordan. Napatitig siya sa bandang dibdib nito. Namumungay naman ang mga mata ni Jordan na tumingin sa kanya. Grabe para kang hinihingal na ewan kahit na hindi naman talaga. Ani pa ni Jade. Kinuha naman ni Jordan ang kamay niyang yun at mas lalong inilapat. Napaangat naman ng tingin si Jade sa kanya. Ganyan ang puso ko, mahal, kapag malapit ka sa akin. O kaya naman kapag nadadama ko ang presensya mo. Kagaya ng puso kong nagwawala, nababaliw ako kapag alam niyang ikaw ang kasama ko. Ganyan din ang nararamdaman ko. Sincere na ani ni Jordan habang namumungay ang mga mata. Hindi naman nakaimik saglit si Jade na namungay din ang mga mata. Naguguluhan na talaga ako sa mga sinasabi mo. Hindi ko na maintindihan. Ayaw kong bigyan ng kahulugan pero hindi ko maiwasan. Pag-amin ni Jade,
She trailed off too. Gusto ko malinawan, Jordan. Para hindi naman ako nalilito ng ganito. Para makatulog naman ako sa gabi nang hindi iniisip ang kung ano. Lalo ng bagay na to. Ano ba talaga? She added. Jordan cupped her face. Hinaplos din ni Jordan ito ng marahan at kahit papaano ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso at sa kanyang katawan. She felt like na parang safe siya. Ano ba para sa ito mga kilos ko, Jade? Ano bang nararamdaman mo? Anong mga kahulugan ba ang binibigay mo at ano bang mga iniisip mo? Tanong ni Jordan. Kasi kung tama ako kung anong iniisip mo, ayun ang totoo. Dagdag nito. Nagkatitigan sila sa mga mata ng isa't isa. Parang hinihigop sila ng mga ito. Gusto kong malaman mismo galing sa mga bibig mo, Jordan. Dahil dun lamang ako maniniwala. Sabi ni Jade. Lumapit ng bahagya ang mukha ni Jordan sa kanyang mukha. Hindi naman lumayo si Jade na nakipaglaban sa mukha ng isa't isa. Jade, banggit ni Jordan sa kanyang pangalan. Hindi kita pipilitin na maniwala sa mga sasabihin ko. Pero gusto ko na maging tapat sa mga nararamdaman ko. I think, ito na ang tamang panahon at pagkakataon na matagal ko nang hinihiling kay God. At ayaw ko pang mawala ang chance na to. Sabi ni Jordan. Hindi nag-iwas si Jordan ng tingin sa kanya na napalakas ng palakas ang tibok ng puso. I don't like you. Ayaw na ayaw ko naman talaga sa'yo lalo na nang maikasal tayo. Nagkaroon ako ng galit sa puso ko sa'yo. Pero I realize na mali ako. Kasi wala namang kasalanan ikaw. At parehas lang tayong naipit sa sitwasyon. Na hindi naman natin gusto pero wala tayong magagawa. Sinabi ko sa sarili ko noon na hindi ako magkakagusto sa'yo kahit na kailanman. Pero lahat ng sinabi ko noon, nabawi ko din. Hindi pa nagtatagal ang pagsasama natin bilang mag-asawa, ay nagkakagusto na ako sa'yo. Kwento ni Jordan. Nakikinig naman si Jade sa kanya sa kung anong saya sa puso pero hindi pinapakita. Hindi ko na malaya na unti-unti na palang nahuhulog ang sarili ko at puso ko sa'yo, Jade. Mahal kita. Matagal na. At matagal ko nang tinatago dahil wala akong lakas na loob na umamin. Pero ngayon, harap-harapan na, Jade, dahil ayaw kong magsisi ako sa uli. I want you to know na matagal na kitang mahal, Jade. At lahat ng pinapakita ko sa'yo noon ay totoo. Walang kahit na anong pagpapanggap. He added. Dahan-dahan namang umangat ang kilay ni Jade hanggang sa dumampi ang pisngi nito kay Jordan. Dahan-dahan namang hinihintay ko lang naman yan na marinig mula sa iyo, Jordan. Ito, at naniniwala ako dahil pinatunayan mo naman talaga ang mga kinikilos mo. Sabi ni Jade. Gusto ko din malaman kung mahal kita. Pag-aming din ni Jade. Saglit na natulala si Jordan sa kanya hanggang sa napangiti ito at napaurong papalapit sa kanya ng bahagya. Tell me. Please tell me that you love me too. Malambing na bulong ni Jordan habang namumungay ang kanyang mga mata. Parang nalalasing na si Jade sa mga titig ni Jordan sa kanya. Mahal na mahal kita. Sagot ng dalaga. At doon na unti-unting nagdampi ang kanilang mga labi na tanda na magsisimula na ang totoong pagmamahalan nilang dalawa. May kung anong kasiyahan ang bumalot sa puso ni Jade at ang dampi na halik ay naging marahan na. They kissed passionately under the moon. Sila lamang ang kapwa mga puso nilang nagmamahalan lamang. Hindi alam ni Jade kung ano ang mangyayari pagkatapos noon pero naniniwala siyang may mga magbabago. Isang linggo ang lumipas. Parehas nilang hindi inaasahan ang lahat ng mangyari. Pagkatapos magkaaminan sa kanilang nararamdaman at kung paano nagsimula ang mga feelings nila ay naging magaan sa kanilang bawat araw. Marami talagang pagbabago ang nangyari. Araw-araw silang magkasama at hinahati din siya ni Jordan sa kanyang trabaho. Si Jordan ang nagluluto at talagang inaasikaso siya. Kung dati ay hindi sila nagkakasabay sa mesa, ngayon ay palagi na. Pinupuntahan din siya ni Jordan sa kanyang trabaho para dalhan ng kung ano-ano. Kinuwing treatment siya ni Jordan. Wala naman siyang kahit na anong iniisip na hindi maganda. Masaya siya sa bawat araw na kasama ang asawa at ayaw niya nalang matapos ang lahat. Gaga, parang wala kang chika sa amin ah. Ano nang chismis? Sabi ni Ashley at padabog na umupo sa sofa ni Jade nang makarating ang mga ito. Kakarating lamang kasama si Athisa na nasa kusina agad ang diretso.
Ano tong nababalitaan namin na Ber? Ang dami mga pictures nyo ni attorney ang kumakalat kaya hanggang sa amin ay nakakarating. Ani pa nito. Napaka-chismosa mo talagang babae ka. Saka alam nyo naman na meron sa aming dalawa. Kaya bakit ka pa magtatanong? Ani Jade, hindi ako naniniwala na ganyan lang. Alam kong may something na sa inyong dalawa. Kakaiba eh. Kaya umamin kang babae ka. Nagkaamin na ba kayo sa true feelings nyo? Pang-uusisa ni Ashley na nanliliit ang mga mata. Natigilan naman si Jade na nagkagatlabi at pinipigilan ang ngiti na huwag kumawala. Oo, ano yan? Abay, confirm nga ah. Ani Ashley at saka siya lumapit kay Jade na nakataas ang dalawang paa sa mesa at saka prenteng kumakain ng popcorn. So, anong chika girl? I-share mo naman sa amin. Idamay mo naman kami sa kilig na nararamdaman mo. Ani Ashley, umamin kami sa isa't isa last time. Tapos yun, dun na nagbago ang lahat. Saka, mag-asawa naman kami. Kaya there's nothing wrong about that. At least nagka-developan kami ng nararamdaman namin. Parang wala lang na ani ni Jade. Anong balak nyo? May napag-usapan na ba kayo ng maayos? Anong balak nyo sa pagiging mag-asawa nyo? Kailan nyo aaminin sa lahat? Tanong ni Ashley para doon matigilan si Jade na hindi makapagsalita. Bakit mo ba pinapakalaman babae ka? Sabat ni Athisa nakakarating lamang. May dala siyang ice cream. Nasa kanila na yung dalawa. Saka, for sure ay may hinahanda si Jordan. Huwag na lang tayo mangialam. Ani Athisa. Ngumuso si Ashley na parang bata. Nagtatanong lang naman ako kung anong plano nila. Kasi syempre mahirap na. Lalo na't kumakalat ang iba't ibang larawan nila now. Ani Ashley. Pero ready ka na ba sa lahat, Jade? Seryoso pa nitong tanong. Tumango naman si Jade. Matagal na akong handa, Ashley, at naghihintay lang din naman ako sa kung anong gagawin niya. Kung may plano ba siya or kung wala. Pero pinapatunayan niya ang sarili niya. Sagot ni Jade. Wala namang problema sa amin yun. Masaya nga kami na may feelings na kayo sa isa't isa. Basta, huwag ka lang talaga niyang sasaktan. Lagot talaga siya sa amin. Ang amin lang, basta ready ka, Jade. Huwag kang basta-basta gagawa ng desisyon na hindi ka sigurado. Pagpapangaral ni Ashley. Napangiti naman si Jade dahil kahit kailan ay hindi siya nabigo sa mga kaibigan niya. Talagang sasamahan siya ng mga ito. Masaya man o hindi. Just always ready, Jade. Kagaya ng sabi ni Ashley, kapag hindi handa, mahirap, lalo na sa mga consequences. Sabat naman ni Athisa. Alam ko naman yan. Saka huwag kayong mag-alala. Palagi naman akong handa at hindi naman ako immature para sa ganitong bagay. Hindi na kailangan for that kasi hindi naman kami mga bata. Ani Jade, tama. Kaya sana, ma-apply mo sa inyong dalawa ni Jordan ng lahat ng mga nalaman at tutunan mo sa pagbabasa ng romance book. Saka, para naman mas tumibay ang pagsasama niyong dalawa. Palagi mo siyang pagbigyan sa mga gusto niya. Ani Ashley habang nakangisi. Napakunot ng noo si Jade sa pagtataka. Hindi niya agad nakuha ang ibig nitong sabihin. Huwag ka naman masyadong maang-maangan. Hindi ka naman inosente kaya dapat alam mo na yun. Ani Ashley nang makita ang pagtataka nito sa muka. Doon naman na-realize ni Jade ang ibig sabihin nito. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at saka tinitigan si Ashley na nanlalaki ang mga mata. Ngisi naman ang sinukli ni Ashley sa kanya. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Pare-parehas lang naman tayong hindi inosente din eh. Kulang naman ang wala pang sex life. Bulgar na sabi ni Ashley at napahalakhak ng malakas. Napasapo naman sa noo si Jade, saka napahinga ng marahan. Napakabastos ng bibig mo. Ani Jade. Sus, baka nga mas malala ka pa nga sa akin kapag na-experience mo na talaga ang bagay na yun. Ani Ashley. Nag-uusap-usap lamang sila. Namumula na si Jade dahil sa pangaasar ni Ashley na sinamahan pa ni Athisa kaya naman wala siyang laban. Talong-talo siya kahit na kinagantihan niya din naman. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay biglang dumating si Jordan kasama ang kanyang kaibigan na si Bryle. Agad na wala ang ngisi sa labi nang magtama ang mga mata nila Athisa at si Bryle. Ang lalaki ang unang umiwas at namula nang may maalala naman siya sa nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nandito na pala ang asawa mo. Ani Ashley
na may kakaibang ngiti sa labi. "Hay mahal." Bati ni Jordan saka siya hinalikan nito sa labi. Wala namang alinlangan. Ang halik ay naging mapusok hanggang sa napasandal si Jade sa sofa. Napatakip naman ang bibig si Ashley at saka bahagyang pinikita mga mata. "Grabe, wag naman kayo dito sa harapan ko. Mahiya naman kayo sa mga batang kagaya ko." Sabi ni Ashley. Napahiwalay naman si Jordan sa halik. Hinihinga naman si Ashley. May ngiti sa labi si Jordan. At saka niya hinalikan sa ilong ang asawa at inakbayan. Humarap na sila ng maayos sa mga kasama. Sipon ni Bryle sa gilid na naglilikot ang mga mata sa kung saan. "Grabe parang wala naman kami dito kung maghalikan kayong dalawa." Ani pa ni Bryle. Easy lang naman ang natanggap niya mula kay Jordan na halatang nangaasar. "Di naman kita sinabihan nung nakita ko din kayong dalawa. Mas malala pa nga ang ginagawa niyo kaysa sa ginagawa namin." Ganti ni Jordan para mamula si Bryle. Si Afisa naman ay nag-iwas ng tingin. Mahiyang nararamdaman pero ayaw niyang ipakita. "Hoy ikaw Jordan umayos ka nga. Huwag mong sasaktan ng kaibigan namin. Ngayon lang yan nagmahal at swerte ka dahil ikaw ang lalaking minamahal niyan. Naku, kapag sinaktan mo talaga ang kaibigan namin, hahanapin namin agad ang mga lalaki yan. Hindi deserve niya umiyak." Ani Ashley na bahagyang nanggigigil ang muka. "Don't worry, hindi ko magagawang saktan ang kagaya niya. Never again. At hindi niya deserve masaktan. Kaya huwag kayo mag-alala dahil oras na masaktan ko siya, handa ako magpabugbog. O kaya naman ay patayin niyo pa ako." Seryosong sabi ni Jordan habang nakatingin ng diretso sa mga kaibigan ni Jade. Napatingala naman si Jade kay Jordan dahil nakasandal siya dito. May ngiti sa kanyang labi at makikitaan ang paghanga sa muka. "Grabe ka naman, attorney. Masyado akong kinilig sa'yo. Hindi ko akalain na may ganyang side ka pala. Di kayo na." Sabi ni Ashley na napatili pa. Pagdating kay Jade, tumingin siya kay Jade. Nagtama ang kanilang mga mata. Pagdating sa kanya ay kayang-kaya kong gawin ang lahat. Gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan siya. Hindi ko hahayaan na may manakit sa kanya. Ani Jade. Napangiti naman ang kanyang mga kaibigan. Nagkaroon lamang ng katuwaan sa loob ng bahay. Komportable naman sina Jade at Jordan sa isa't isa na talagang mag-asawang naging kilos. Hindi nahihiya sa mga kasama. "I love you." Malambing na ani ni Jade habang nakangiti at nakatingala sa asawa. "I love you too, aking Reyna." Sagot naman ni Jordan. Lumipas ang mga buwan at taon. Naging maayos ang pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa. Ikinasal ulit silang dalawa at sa pagkakataon na yun, alam na ng lahat ng buong mundo. Nalaman na din ng lahat ang pagsisimula ng kanilang pagmamahalan. May mga kinilig, natuwa at may mga nagulat din. Hindi na naging tagupa ang kanilang pagmamahalan. Masaya na silang pinagmamalaki sa lahat ng mga tao. Ngayon ay may mga anak na sila at kahit papaano ay wala namang threat sa buhay nila at pamilya dahil sa pagiging abogado ni Jordan. Ang tanging mahihiling lang nila ay maging masaya na sila habang buhay at malampasan ang mga problema ng magkasama at may gabay ng Panginoon. At yan na po nagtatapos ang kwentong pinamagatang Secret Arranged Marriage. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!